Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong latest post ni Dare to Ask. Sabi niya, is it normal? BBM went to attend the ASEAN Summit in Malaysia but never took time to meet with our dear OFWs? Question mark. I've been checking PCO and media reports pero wala talaga. As in no meet and greet with Filipino community. Why? Ako rin, nagtaka rin ako dahil sa mga pagbiyahe ng Pangulo sa labas ng bansa, hindi nawawala yung kanyang meet and greet with the Filipino community. I think this is the first time na biyahe niya sa abroad na hindi niya i-meet and greet ang OFWs. Kabaliktaran, itong biyahe ni VP Sara at Senator Amy sa Qatar, grabe, nagkagulo-gulo, nagkahimayaw ang mga OFWs natin pagpasok sa isang mall. Yung sikat na mall doon, talagang dinumog ng husto ng mga OFWs sina VP Sara at Senator Amy. Ganon din sa The Hague, Netherlands. I think bukas ba o ano, maraming activity na inorganize ng mga OFWs doon sa The Hague, Netherlands na nandoon sina VP Sara at Senator Amy. So, tanong, bakit for the first time na ang Pangulo nagbiyahe palabas ng bansa, ang dami nating OFW sa Malaysia. Marami dyan. May mga kamag-anak nga akong nakatira sa Malaysia. So, bakit? Okay, why? Yan din ang tanong niya. So, basa tayo sa mga comments. Bakit kaya? Sabi ni Dare to Ask, did you guys see news reports na may meet and greet siya sa OFWs? Nag-response, Picard, nope. Sabi niya, wala. I am Shanwin. Say, normal sa kanya but not to the Duterte. So, normal sa Marcos na hindi makipag-meet. But for Duterte's, no way. Talagang dudumugin siya. Ferdy Panganiban, kahit gustuhin niya, wala naman a-attend. Or maybe they try to organize but walang nag-commit na mag-attend. Pwede, posible. Benji Salbanya, nahiya baka mabash. Susan Sarabusing, he simply didn't care. He is social, not makamasa. He is not interested to the OFW sacrifices. He is nothing but a spoiled brat son of Marcos clan. Telma Pates, because he knows nga itatapon ang shoes sa kanya like what Pinoy experience. Joy Jamer Razonable, siguro alam niyang walang may gustong i-greet and meet siya. Sally Santos, ayaw siya mamit ng mga OFWs. Okay, so, speaking about OFWs, yung election, halos lahat ng OFWs na nagreklamo doon sa online voting ng COMELEC, reklamo, straight PDP ang binoto nila, kailang ibang lumalabas. Wala akong narinig na nagreklamo OFW na bumoto ng straight alyansa na hindi rin lumabas yung kanyang ibinoto.
Kaya dito mo makikita na ang OFWs is a Duterte country. Kasi naramdaman ng OFWs yung safety ng Pilipinas nung panahon ni PRRD. Kaya ang mga OFWs may peace of mind na yung mga anak nila o pamilya nila hindi na sila mag-alala dahil wala nang mga adiktos o nabawasan na there is safety. Kaya talagang malakas si PRRD sa mga OFWs maliban pa sa katotohanan na panahon ng Pinoy administration, sabi ng mga OFWs na nakakausap ko, napapahiya sila sa nangyayari sa Pinoy administration. Pagdating ng Duterte administration, tuwan-tuwa daw ang mga amo nila. Bilib na bilib ang mga amo ng mga OFW sa pamamalakad ni PRRD. Kaya sabi, pwede ba naming hiramin ang inyong presidente? Ganon. Kaya taas noo ang mga OFWs natin nung panahon ni PRRD. Itinaas ni PRRD ang bandila, ang karangalan ng Pilipino nung panahon niya dahil sa kanyang strong leadership, magandang pamamahala. Kaya lang sa ngayon, wala na. Bumalik sa dati. Lalo na itong ginawa ng administrasyong ito, yung kinidnap, inaresto si PRRD at dinala sa ICC Netherlands. Nako, ang daming nagre-reklamong mga banyaga, bakit daw ganun ang ginawa. Kaya napapahiya ang ating mga OFWs. Kaya ito siguro, for the first time, umiwas na ang administrasyong ito makipag-meet and greet dahil baka sisigawan lang sila ng Duterte, Duterte, o kaya Ibu, o kaya wala nang makipag-meet. Kawawa naman ang administrasyong ito. Kailan, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang inyong aanihin. The greatest mistake, political blunder ng administrasyong ito, yung sunod-sunod nilang ginawa na una, in-impeach ang anak, kinidnap ang tatay. O ano ngayon? Pilipino, maligaya? No way. Kaya, whatever you sow, you reap. Okay, salamat sa inyong pag-subaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo o di kaya makapagpatayo ng bagong bahay yung walang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang on dito, ipalastar no, lansang no. Bali na kambing na kan, kuha na lang ba? Uy, kaya kainan, uy. Salamat ang ginuubed ka. Walang ka panalangin. Panalangin manigid insat ko. Siguro po. Bisa sa pa yung pag-asawa, palangin. Kilo sa nalang ng tinggali. Palita ano pa? Atau ulah letak pada yan. Tepao kayu din yang bakal. Ay, padulot. Oh, karon niya ate, nakabalay na gyud mo oh, nindot na gyud kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Naut-unta nga madugangan pa. Napay kulang. Naut-unta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Salamat sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amuha nga kung walang tabang di man makabalay. Tungod sa kalisod di pagid mi kabalay. Sagdagan among trabaho, mamurnal mi di mi makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oh, lagi. Kabalay gyud mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. Oh, sige, salamat kayo ya, ate.
O nindot na gid kayo ang ilang atop.